Eto na mga kababayan, ang sabi nitong mga pulangaw vlogger o itong mga bashers, mga trolls ni Tatay Digong, kawawa daw ang Davao 'pag si Tatay Digong na naman ang maging mayor. Aba, paano niyo nasabi yan, ha? Kasi daw, puro na lang daw Duterte ang namamahala sa Davao. Kawawa ang Davao City dahil si Digong nyo na naman daw ang hahahawak sa Davao City. Ha? Yun ang hindi nyo alam. Yun ang paninira ninyo kasi ang gusto lang ninyo talagang iluklok itong sinugnog kasi yan naman ang tao or bata ni Bangag at saka ni Tambaloslos, mga kabayan. Kaya gusto nila, yung mga Nograles na naman ang hahawak sa Davao. O kita nyo mga kabayan, dito pa lang makikita mo na talagang ayaw na ayaw nila sa mga Duterte. O ngayon, may binitawang salita o may statement si Tatay Digong noong nakarang araw na magwi-withdraw siya bilang mayor sa Davao City. Magwi-withdraw ng mayoralty candidate niya sa Davao City. O ngayon, itong mga bashers o mga trolls o mga pulboronic vlogger na to, abay, yung reaction nila kung ano-ano na lang. No? Nababaliw na yata sila. Ang sabi nila wag na daw patulan o wag na natin daw nilang umasa sa mga sinasabi ni Tatay Digong kasi wala naman daw katotohanan. Wala naman daw yung silbi yung mga pinagsasabi ni Tatay Digong kaya wag na daw nating paniwalaan. Diversionary tactics lang daw. Ngayon, dahil sa palagi ninyong paninira sa mga Duterte, lalong-lalo dyan sa amo ninyo, sa administrasyong ito, sa pagigipit dyan sa Kongreso, sa mga Duterte, kaya, pinagtitripan na lang kayo ni Tatay Digong. Kaya para malito kayo. Tapos sasabihin nyo pa na magwi-withdraw si Tatay Digong, hindi daw natin paniwalaan kasi hanggang salita lang naman daw 'yan, no? Ang dapat daw, ang tama daw diyan hindi 'yan magwi-withdraw si Tatay Digong kasi ang senaryo daw diyan talagang papanalunin ni Tatay Digong. At saka ang sabi may laban daw si Tatay Digong. May laban daw kay Nograles sa pagiging mayor. Aba, bantakin niyo 'yun mga kabayan Si Tatay Digong pa ngayon ang may laban sa kay Carlo Nograles. Abay, hindi nga nakaporma yung mga big time o mga lumang mga kandidato diyan sa mayor sa Davao nung unang panahon. Ito pa si Carlo Nograles ang tatalo kay Tatay Digong. Tapos ang sabi nila bayan, ipapanalo daw ni Tatay Digong ang pagiging mayor niya. Tapos magwi-withdraw daw. Magwi-withdraw daw kalaunan pag nanalo na siya bilang mayor at ang ipapalit daw, ito daw si Vice Mayor Baste, kung mananalo si Vice Mayor Baste, no? Magre-resign daw or magwi-withdraw daw si Tatay Digong pagdating ng panahon para yung statement daw ni Tatay Digong na ibigay ko na sa ibang kandidato, ibigay ko na sa ibang politiko, itong pagiging mayor, o resign na ako, mag-retire na ako, ayoko nang mag-mayor. Diba? Kaya kayong mga pulboronic vloggers, kayong mga bashers, mga trolls, mamatay na kayo sa inggit. Mamatay na kayo sa kung ano yung iisipin ninyo. Dahil, pinagtitripan na lang kayo ni Tatay Digong. Alam niyo naman sa Tatay Digong, parang ngayon lang tayo, no? Parang ngayon lang natin alam kung ano talaga ang, alam niyo yun, strategy ni Tatay Digong. Kasi ang sabi pa itong mga pulboronic vlogger na to, yung mga trolls na to, hindi daw mananalo itong mga anak ni Tatay Digong. Itong si BP Sara, itong si Pulong, at saka si Basti. Hindi daw talaga yan mananalo na isang politician kung hindi daw dahil sa kay Tatay Digong. Kasi si Tatay Digong lang naman daw ang mas kilala o mas sikat o may pangalan. Abay, totoo lang naman talaga yan. No? Kasi hindi lang sikat, hindi lang mas kilala, kundi talagang magaling.
good governance talaga ang pinapairal ni Tatay Digong. Ha? Tapos sasabihin ninyo, hindi naman manalo yan si BP Sara kung hindi kay Tatay Digong. True! Correct! Correct na correct. Si BP Sara at saka si Pulong at saka si Basti. Totoo yan. Ha? No, hindi yan mananalo kung hindi kay Tatay Digong. Totoo yan. Eh bakit? Yung presidente mo, mananalo kaya yan kung hindi dahil sa mga Duterte? Sige nga. Ha? Sabihin yung keyboard puwit yan dati kay Tatay Digong at sa mga Duterte. Ngayon, anong ginagawa nila? Nagpapakita na ng kanilang maot na batasan. Manggagamit. Di ba? Yan ang katotohanan. Kaya kayo, ginaganon na lang kayo ni Tatay Digong ng estilo niya kasi masyado na kayong halata. Masyado nang nasisilip yung administrasyon ngayon, yung tambaluslos, yung singagba, yung sa kongreso, mga quadcom na yan. Kaya kayo, kung ano-ano na lang pinagtitripan kayo ni Tatay Digong. Para man lang, no, yung utak ninyong sobrang katalino, mamatay na kayo sa kahuhuk. Alam mo yun? Kakaisip kung ano talaga ang ibig sabihin ni Tatay Digong. Hanggang dito na lang mga babayan. At naway kayo mga bangag kayo, mga tabaluslos at mga pulbronic vlogger kayo, mga trolls, mga basher. Kung ano na yung isipin nyo, nasa sa inyo na yan. Pero ako, for sure, si Tatay Digong, mamamatay yan sa politika. Never niyang gagawin yang sinasabi ninyo na ipapanalo niya ang kanyang pagiging mayor tapos magre-resign siya para pumalit si Basti. Hindi ganyan si Tatay Digong. Hindi ganyan ang pagkakakilala ng taga Davao kay Tatay Digong na kung saan para bang ibigay, tumakbo siya tapos ibigay niya kay Basti pagkatapos niyang manalo. Hindi po ganoon ng mga Duterte. Nagkakamali po kayo ng analitika, nagkakamali kayo ng inyong pag-uunawa. Hanggang dito na lang mga bayan. Sana ay patuloy kayo sa inyong pagkabangag ng mga vlogger. Paalam.